natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Merna Delgado and family, Rigacho family, Panlagi family, Dorado family, Lydia Cascasan and family, Giliet Yupanco, Angela Rica Friti and family, Cervantes family, Rigudon family, Unida Patrolia and family, Pilar Chita, Michelle Vargas, Mrs. Edita Tolentino, Darren and Rim Acivida family, Efren Alcover and family, Veronica Rivas and family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Ricla, Jasmine Sebeldialin, Catalina Alba, Marda Agtarap, Raquel Rica Blanca, Lia Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Raquel Crami, Emmanuel Bueno, Emmanuel Tamayo, Romeo Rigazzo Jr., B.T. Ong, Philly and Cindy Chua, Diana Andia, Ruchi Harder, Marlene Armelio Gabriel, Tidi Nel Bagyo, Renato De Vera, Benjamin Chances, Carolina and Modisto Bilbaeno, Bernardo and Carluta Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Plabiano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Bito Agan, Gian and Arlen Villanueva, Solomon Paranas Sr., Elio, Estelita, Roth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon Gerald, James Raon family, Balyeser family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Daniel Ganuelas, Josephine de Guzman, Marcelino Basco, Telma Viterbo, Leonora Villaruil, Violeta Manrisa, Sia Angela Asido, Annabeth Lucy, Kylie de la Cruz Ignacio Haber, Belma Arroyo, Marcelina Dayanan, Lee Eranista, Angelito San Gabriel Acompiado, Aurora Agudo, Maricar Hagio, Romel Coronel, Raymond Lauron, Manuel de los Santos, Erlinda Alberto, Melicia Bulong, Melda Sumagpao, Eupemia Poblete, Aurora Guzman, Wilma Domingo, Judith, Denise Cristuta, Dabiz, Abe Beris, Violeta Samio, Elsa Pontiris, Jonathan Agravantes, Samantha Cuadro, Jerry Ligaspi, Esther Maranan, Nathan Mendoza, Sib Quaysay, Melchor Gadi, Alex Kirante, Natalie Pineda, Enrique Alparo, Rone Diploma. Natatanging kahilingan, Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Giliet Yupanco, Lydia Cascasan, Cecil Rigodon, Maria Teres Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, J.C. Bularan Salonga, Remedios Pajardo, Sibeldia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Ruda, Erma Ramirez, Maria Orchidia, Ancian Samson, Cura Claudio, Cecilia Rigudon, Lynn Borromeo, Nicole Casamayor, Raymond Aguot, Rodelio Kate, and Rodolfo Quizon, Christina Luna. Panalangin para sa mga kaluluwa, Rinaldo, Alicia Conrada, Ismail, Rodolfo, Angelina Pinida, Jovencio Pinida, Martina Regalado, Dustin Court Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pipe Ramirez, Father Angelino De Pio Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Rolando Kawache Sr., Luistro Sr., Mariano Pilomino Sr., Brigida Pilomino, Mariano Pilomino Jr., Asusina Pilomino, Corazon Sabiron, Emilio Sabiron, Nancy Estacio, Jose Giron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcilo, Luis Pedrino, Alfredo Lim, Lerida, Magsaysay,
Remy Hernandez, Victor and Carlito Lupis, Manuel, Monsignor Jaime Garcia, PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Endaya, Michael Rabino, Rosalie, Ernesto Banting, Ginara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragusa, Joel Bantaran, Erwin Bismanos, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morinte, Merna, Renato, Pedro Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Rinaldo and Rogelio Rica Prente, Norma Pinto, Crisanto Santos, J. Kenrick, Michael Rubia, Corazon, Andres, Federico, Alejandro, Lolita Lasaga, Rowena, Eleuterio, Joseph, Cesar, Virginia, Gian, Josepero, Lucito, Adoracion, Romeo, Catherine, Lorenzo, Sarja Jr., Norma Ibanez, Lorenzo Bonayon, Marcelino Manapol, Rosario, Salvador, Artemio, Rodolfo, Danilo, Beatriz, Romeo, Enrique, Suni Amancio Sr., Rufino Ramirez, Consuelo Anchadoro Cordova, Pepito Tatoy, Antonio Dayaw, Jill Calina, Angelina, Carl Michael Gardi, Carlos Sr., Lucila, Tomas Lering. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang mga kaluluwa na biktima ng sunog ng Carvajal Street, Binondo, Manila, at ang mga kaluluwa na dating naglilingkod sa ating simbahan. Magsilhod po tayong lahat para sa Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumintinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang managligtas sa amin na napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan. Gayon din ng mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagi ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kami nagsusumamo na gawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen.
Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat para sa orasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ang ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Gawin ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayan na galang, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di papabayaan, minamahal niyang kawan. Bayan mawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin at pinagdiriwang ang kapistahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita.
Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaigaasan, kalugod sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ilang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Tungnanak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hiniram mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa may hirap. Ipagkaloob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan, at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansalibutan. Siya'y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente. Si Tito na may nasa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpio sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandro Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa mga ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nung unang akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ulitin po nating lahat. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat, makapangyarihan. Tugon, Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Tugon, Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Tugon, Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ng nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita. Isa sa 4 na mabuting balita na atin pong naririnig araw-araw, lalong-lalo na kapag
linggo. Bagamat si San Lucas ay hindi kabilang sa original na 12 apostles o yung mga naunang tinawag ni Jesus para isugo dito sa 72 na hinirang niya upang manguna sa bawat bayan na kanya pong pupuntahan. 72. Kumbaga, bukod pa ito dun sa 12, bago pa niya isugo ang Espiritu Santo doon sa mga alagad nung panahon na sila ay nagkakatipon-tipon, mayroon na mga nauna pang ipinadala si Jesus para ipahayag ang paghahari ng Diyos. Si San Lucas, narinig natin ang kanyang pangalan dito sa sulat, sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, na nung kasalukuyan ay siya ay nasa bilangguan at si Lucas ay naroroon, kapiling niya. At sabi nga po dito, siya na lamang ang kasama niya dahil yung ibang mga naging, sabihin nating, alagad din ni ni San Pablo ay nag-alisan na. Mayroong mga tumiwalag at mas piniling mabuhay ayon sa makamundong pamamaraan. Pero dito si San Lucas ay nanatili kay Pablo. At si San Lucas ay tinuturing din na isang doktor at pintor. Kaya po siguro, dahil si San Pablo ay kailangan din talaga ng makakasama kung kaya't nanatili si San Lucas. At lahat ng mga natutunan ni San Lucas ay kanyang ipinahayag dito po sa kanyang mga pagsusulat ng mabuting balita. Kung kaya't ito po ang ating naririnig na pahayag base sa kanyang karanasan at siyempre inspirasyon ng banal na Espiritu Santo. Maganda po na atin din mapagnilayan dahil sabi nga ni Jesus, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. At patuloy tayo, ang paanyaya, patuloy tayong magdasal sa may-ari ng ubasan na magpadala ng marami pang manggagawa. Sino ba ang gustong mag-apply? Sino ba ang gustong mag-volunteer? Lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng mga taong magsasabi ng katotohanan, magpapahayag ng katotohanan. Maraming kailangan, lahat tayo dito mayroong social media. Nung panahon yon, wala pa. Lahat isusulat. O ano man ang sabihin, pwedeng isusulat ng 10 beses, ng 20 beses, dahil wala pa namang Xerox copy, wala pang Xerox machine. So talagang mano-mano, 10 na tagasulat, kaya may mga scribes. Tagasulat lang. Yung kung ano mismo, pareho dapat kung ano ang nakasulat. At saka pa lamang ito ipapadala sa iba't ibang lugar. Yung mga scrolls na tinatawag natin. Ngayon, napakadali nang ihatid ang balita sa social media lang. Kahit nga ngayon sa ating misa, hindi lang tayo ang nagsisimba. Mayroon tayong mula sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Magkakaiba yung oras natin, pero napapakinggan natin ang mabuting balita na ipinahayag ngayon. Pero yung tanong, ano ba ang ipinapahayag natin? Kapag mabuting balita, kapag tungkol sa salita ng Diyos, marami ang ayaw mag-post, ayaw mag-share, pero kapag mga skandal, mga away, mga gulo, nagba-viral pa kasi share tayo ng share. Sinusuportahan pa natin, ipinapakalat pa natin kahit hindi natin lubusang nauunawaan kung ano yung senaryo, kung ano yung konteksto ng kanilang kaguluhan. Kahit nga, sabi ko, sa atin dito, kapag binuksan ba natin ang mga social media natin, ano ang makikita? Sige, buksan nyo nga ang social media nyo.
Meron ba dyan na patungkol sa mabuting balita? Ang dami, sabi nga po, no, ang dami-dami ng fake news. Ang dami-dami ng kasinungalingan na minsan nga binabasa pa natin, di ba? Tinatangkilik pa natin kahit hindi naman dapat. Pero yung hamon, kaya mo ba na ipalaganap ang salita ng Diyos gamit ang iyong social media? Kasi ilan ba ang friends mo? Ilan ba yung followers mo? Ilan ba yung nandiyan dyan sa social media? Kaya minsan, di ba, parang kahit na magmukhang tanga, sayaw ka ng sayaw dyan, sa TikTok, wala lang, sige lang. Mapansin ka lang. Pero kapag salita ng Diyos, corny. Ayaw natin i-post. At yung minsan din, kapag kalokohan, ang dami mong makikitang likes, comments, pero kapag salita ng Diyos, wala. So ngayon, hamon ulit sa atin, maging kabahagi tayo. Katulad ni San Lucas, na kanyang ipinahayag ang mabuting balita. Maging kabahagi nawa tayo ng nagkakalat o nagpapakalat at nagpapahayag ng mabuting balita gamit ang kung anumang mayroon tayo sa kasalukuyan. Amen? Tapat na kaibigan at kasama ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. At tila
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikas, ang mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mo kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Alberto na tinawag mo mula sa daigdig na ito.
Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Lucas at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa paranan sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay